Glory, glory to Jesus. Purihin po at luwalatiin ang dakilat banal na pangalan nating mahal na Panginoong Kristo. Minamahal tayo po ay narito na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang ating pong pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ngunit bago pong lahat, ay samahan po muna ninyo akong manalangin upang ating pong makamtan ang paglalangis at patnubay ng ating dakilang Diyos. Let us pray. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name there is Lord. There is power, there is hope, there is healing, hallelujah, salvation, redemption in thy name. We believe in thee, O God. Leading prayer for beloved, honorable pastor, have mercy upon us, there is Jesus. Anoint the words, O Lord, put thy words in the mouth. In the mighty name of Jesus, aming sinasaway, lahat ng demonyong sagabal, hadlang sa aming pagkinikast out right now, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Amen and amen, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Luwalatin pong dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor, respect to our dearly beloved honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, to their beloved children, a whole blessed Almeida family, sa mga anak apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, minamahal, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang panig ng bansa, ay amin po pinapaabot sa inyo ang pangumusta. Nawa sa gabing ito, minamahal, kayo nasa mabuting kalagayan, taglayang kagalakan at kapayapaan, na bunga ng presensya ng ating mahal na Panginoon, malusog na pangangatawan, mga minapatuloy na pag-supply ng ating mahal na Panginoon sa inyong mga pangangailangang material at pinansyal. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, sa ating pong mga kapatid sa dako ng Malaysia, na patuloy pong umaantabay sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon, at maging sa dako po ng Taiwan, sa dako ng mga minamal Singapore, sa dako ng Australia, at maging sa dako ng Saudi Arabia, sa dako ng Kuwait, sa dako ng Dubai, minamahal, at maging sa mga kapatid po natin sa dako ng Hong Kong, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Nawang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay naging mabuti, mga minamahal, araw-araw sa ating mga buhay. Sa mga kapatid po natin sa dako ng Kuala Lumpur, sa dako ng Cambodia, mga minamahal, sa mga kapatid po natin sa dako ng Abu Dhabi, at maging sa dako ng Italy, Milan, Italy, at saka Malta, Italy, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng New Zealand, at maging sa dako ng New Jersey, beloved Brother Robert Beltran, at maging sa mga kapatid po natin sa dako ng Calgary, Kuya Eric Garcia, at maging sa dako po minamahal ng Grand Ferry po, mga minamahal. Hindi man po namin maisa-isa, mga minamahal, ang lahat ng ating mga outreach sa ibayong dagat. Ngunit batid po namin, mga minamahal, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay sumasagana sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa lahat ng ating mga kapatiran ng mga OFW na patuloy pong tinitiis ang lungkot, mga minamahal, gawa ng sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At talagang pinagpala po ang mga kapatid natin ito, dahil isa po sila na ginagamit ng ating mahal na Panginoon para matugunan ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga seafarer na mga kapatiran, mga minamahal, ang Diyos pong magpala, mag-ingat sa inyo. Nawa ang programang ito, mga minamahal, natin pong layunin ay ipangaral ang salita ng mahal na Panginoon sa kahingan, naway kayo naaabot ng pagpapalat biyayang espiritual na galing sa ating dakilang Diyos sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran, mga dito po sa dako ng Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Ito po ay nasa dako ng Western Mindanao na po, mga minamahal, at sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Sa ating pong mga nearby outreach na patuloy pong umaantabay sa gawain ng ating mahal na Panginoon, kumusta na po kayo, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kapatiran, pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. At sa mga oras nito, tayo po, mga minamahal, ay pinagpala sapagkat binigyan po tayo ng pagkakataon upang may pangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Naway ang Diyos mga dubay sa kanyang mga banal na salita. Pag-aralan po natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Ihanda po natin pong mga ballpen, ang ating pong mga papel,
ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ihanda po natin minamahal ang ating mga sarili, and let's talk about the topic, blessing that can be a trial. Ito po ay third part na po, mga minamahal. Ating pong na-discuss nung isang araw, araw po ng Lunes, yung first part ng ating topic, blessing that can be a trial. Yung second part, mga minamahal, ay Tuesday po ng gabi. Ating pong na-discuss, mga minamahal. At tayo po ay nasa third part po, na po ng ating topic, blessing that can be a trials. Mga pagpapala na sana, mga minamahal, na naging kasangkapan pa ng kaaway upang tayo po mga minamahal subukin sa ating mga pananampalataya. Ang Diyos po ang magpala, mga minamahal, sa ating lahat. Ang unang mga minamahal blessing na naging trials, mga minamahal, nating diniscuss noong araw po ng Lunes, mga minamahal, ay dapat po nating maunawaan na ito po ay napakahalaga, mga minamahal, sa ating paglilingkod, na atin po itong malampasan, sapagkat, mga minamahal, ang layunin ng pagsubok ay papagtibayin ang ating pananampalataya. Blessing that can be a trial. Tayo po idadako na po sa pangpito. Ito po ay good relationship. Good relationship, mga minamahal, sa ating mga loved ones is a blessing po, mga minamahal. Meron kang magulang na mapagmahal, meron kang kapatid na mapagmahal, asawa at mga anak na mapagmahal, yan po ay blessing, yan po ay pagpapala. Pero sometimes, mga minamahal, yung sobra nating pagmamahal, yung sobra nating pag-ibig, mga minamahal, sa ating mga magulang, sobrang pag-ibig natin sa ating asawa at mga anak, mga minamahal, ay nagiging pagsubok sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod. Basahin po natin, mga minamahal, from the book of Matthew, chapter 10, verse 37, in English version po, mga minamahal, unang talata na ating pag-aaralan sa gabi ito. Basahin po natin ng Biblia. Ang sabi ng verse 37 from the book of Matthew, chapter 10, verse 37, "He that loveth father or mother more than me is not worthy of me. And he that loveth, mga minamahal, son or daughters more than me is not worthy of me." Sa Tagalog po. Sabi ng Biblia, in Tagalog version, ang umiibig sa ama, sa ina, ng higit kaysa sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae, ng higit sa akin, ay hindi karapat-dapat sa akin. Mga minamahal, they are not worthy of me, sabi ng mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, yung sobrang pag-ibig natin sa ating mga magulang, mga minamahal, ay nang higit sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Yung sobrang pag-ibig natin sa ating mga anak, sa ating mga asawa, maging sa ating mga kapatid, nang higit pa sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ay hindi magiging karapat-dapat sa akin. So kung tayo po ay naglilingkod, hangad po natin na maging karapat-dapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi po tayo maging worthy sa mahal na Panginoon, hindi po tayo maging karapat-dapat sa ating dakilang Diyos, hindi rin po tayo, mga minamahal, makakapasok sa kaharian ng langit na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ayon po sa talatang ito, hindi po masama ang umibig tayo sa ating mga magulang. Kaya lang, huwag tayong iibig sa ating mga magulang nang higit pa sa ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Hindi po masama ang umibig sa ating mga anak, mga minamahal, sa ating mga asawa. Hindi po masama, hindi po pinagbabawal ng Biblia. Ang ipinagbabawal ng Biblia, unawain po natin ang salita ng Diyos, ang iibig tayo ng labis, ang iibig tayo ng higit pa sa pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Kung bibigyan po natin ng conclusion ang talatang ito, ang nais ng mahal na Panginoon, siya lamang po ang ibigin natin higit kaninuman. Yun po ang ibig sabihin ng mahal na Panginoon. Hindi po masamang magmahal sa trabaho, pero higit mong ibigin ang Diyos kaysa sa iyong trabaho. Hindi po masama ang mahalin natin ang ating pong mga hanap buhay, ating pong mga source of income, yung ating mga business. Hindi po masama na mahalin natin yan. Pero ang nais ng ating mahal na Panginoon, mahalin natin siya higit pa sa ating trabaho, higit pa sa ating mga mahal sa buhay, higit pa, mga minamahal, sa ating propesyon. Siyempre, yung ating propesyon, ating pinaghirapan yan, dapat ating mahalin. Pero sabi ng Biblia, kung mamahalin mo ang iyong trabaho nang higit pa sa pagmamahal mo sa mahal na Panginoon, hindi ka magiging karapat-dapat sa mahal na Panginoon. Kung mamahalin mo ang iyong asawa
mga minamahal, ang iyong mga anak higit sa pagmamahal mo sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi ka magiging karapat-dapat sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, kung mamahalin mo ang iyong mga magulang nang higit pa sa pagmamahal mo sa ating dakilang Diyos, hindi tayo magiging karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Upang maging karapat-dapat tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos, ibigin natin siya ng higit kaninuman. Ibigin natin siya ng higit sa ano pa mga bagay. Ibig sabihin, gusto ng mahal na Panginoon, siya po ang ating maging top priority upang mga minamahal, malugod at malawalhati ang ating mahal na Panginoon. Kung meron kang mapagmahal na magulang, kapatid, asawa at mga anak, yan ay blessing. Our love, our affection, yung ating involvement, yung ating attachment, mga minamahal ng sobra sa mga loved ones natin, also can be a trial. Totoo po ito, mga minamahal, yung sobrang involvement natin, yung sobrang attachment natin, mga minamahal, yung ating love, yung ating affection sa ating mga mahal sa buhay, also can be a trials. Pwede itong mga minamahal maging pagsubok sa ating panahon. Kagaya po mga minamahal kagaya po ni Abraham. Sobrang pag-ibig niya sa kanyang anak, ang kanyang anak din ang ginamit ng ating mahal na Panginoon upang subukin ang kanyang pag-ibig sa mahal. Sino ba ang kanyang higit na iniibig? Ang ating mahal na Panginoong Hesus ba o ang kanyang anak na si Isaac? Pagkat batid ng mahal na Panginoon na labis na iniibig ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Dahil kung babasahin natin ang Biblia, nung tinawag ng mahal na Panginoon, mga minamahal si Abraham, Abraham, ang sabi ni Abraham, Panginoon, ako po ay narito. Ang sabi ng mahal na Panginoon, bumangon ka. Dalhin mo ang iyong anak sa bundok ng Moria at doon mo siya ialay, ihandog sa akin katulad ng handog na susunugin, mga minamahal. Batid ng mahal na Panginoon na sabi ng mahal na Panginoon, dalhin mo sa akin ang iyong iniibig na anak na si Isaac. Batid ng mahal na Panginoon kung gaano kamahal ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Sinubok ng mahal na Panginoon ang pag-ibig ni Abraham sa kanya, mga minamahal. Dahil gusto ng mahal na Panginoon na ibigin siya ng higit pa sa pag-ibig niya sa kanyang sariling anak na si Isaac. At sabi ng banal na Biblia, sa pagsubok na ito ay nasukat ng ating mahal na Panginoon na si Abraham ay handa po siyang ibigay bilang handog na sinunog ang kanyang sariling anak na si Isaac upang lamang mapatunayan sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagtalima. So in this case, mga minamahal, nakapasa si Abraham sa matinding pagsubok. So yung minsan, yung ating mga loved ones, yung ating pag-ibig sa kanila, yung ating affection sa kanila, yung ating involvement sa kanila, yung ating attachment sa kanila, also can be a trials. Minsan nagiging pagsubok pa ito. Ang sabi rito, when God tested Abraham, who he really loved the most, his son Isaac, or God, mga minamahal, that he served. Minsan dumanas po si Abraham, kagaya ng sinabi natin kanina, dumanas si Abraham ng matinding pagsubok. Gustong sukatin ng Panginoon kung sino ba ang mas mahal niya. Ang kanyang anak na si Isaac o ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit tunay na pinagpala po si Abraham dahil pinatunayan niya sa ating mahal na Panginoon na mahal niya ang kanyang anak, ngunit higit niyang minahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, kaya't ang Biblia ay nagsasabi na ang mga minamahal, magmahal ng magulang, magmahal ng asawa at mga kapatid ng higit sa akin, sabi ng Biblia, they are not worthy of me. Hindi po sila magiging karapat-dapat sa akin. Nakakatakot po mga minamalang talatang ito. Kaya gusto ng mahal na Panginoon na ibigin natin siya higit kaninuman. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamalang sabi rito, mga minamahal ng salita ng mahal na Panginoon, ang magmahal, mga minamahal at mahalin ng sobra ay totoong mapanganib, mga minamahal. Magmahal ka ng sobra, mahalin ka ng sobra, mga minamahal. Ito po ay nakakatakot. Ito po ay mapanganib, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon na mamahalin tayo ng sobra, mga minamahal. Sapagkat ang sobrang pagmamahal, ito po'y nauukol lang sa mahal na Panginoon. Yung pagmamahal ng labis, hindi po ito nauukol sa tao. Hindi po ito nauukol sa propesyon. Yung pagmamahal ng labis, hindi po ito nauukol, mga minamahal, sa mga bagay na material. Yung pagmamahal ng labis, ito'y nauukol lamang sa ating pinakamamahal na. Siya lamang po ang karapat-dapat tumanggap ng pagmamahal, mga minamahal, ng labis. Siya lamang po ang karapat-dapat
tumanggap ng pagmamahal, mga minamahal ko, ng sobrang uri ng pagmamahal. Kaya nga, ang magmahal tayo ng labis, ang magmahal tayo ng sobra, mahalin tayo ng sobra, mahalin tayo ng labis, ang sabi ng ating pinag-aaral, ito po'y nakakatakot, ito po'y kritikal, ito po'y mapanganib, mga minamahal. Bakit po ayaw ng mahal na Panginoon? Minsan nagtatanong ka, bakit ayaw ng mahal na Panginoon na umibig tayo ng labis sa ating mga magulang? Bakit ayaw ng mahal na Panginoon na umibig tayo ng labis sa ating mga anak o sa ating asawa, mga minamahal? Meron pong mabigat na dahilan. Meron pong mabigat na rason ang ating sapagkat ang mahal na Panginoon, hindi po niya ipagbabawal ang isang bagay na wala po siyang mabigat na dahilan. Kaya ang sabi rito, dahil ayaw ng Panginoon na tayo po ay masaktan, mga minamahal, ng higit. Siyempre, pag magmahal tayo ng sobra, amen, masasaktan tayo ng sobra. Kapag magmahal tayo ng labis sa tao, magmahal tayo ng labis sa ating mga magulang, magmahal tayo ng labis sa ating asawa, sa ating mga anak, magmahal tayo sa mga bagay na material, nang higit sa pagmamahal natin sa mahal na Panginoon, yung higit na pagmamahal, kagaya ng ating sinabi, ito po ay mapanganib. Bakit po? Dahil kapag magmahal ka ng sobra, masasaktan ka ng sobra. Kapag magmahal ka ng labis, masasaktan ka ng labis, mga minamahal. Dahil yung ating asawa, paano kung iiwan tayo ng ating mga asa? Mahal na mahal mo ng sobra, mahal na mahal mo ng labis ang iyong asawa. Paano kung ito'y, mga minamahal, lumayo sa iyo? Paano kung iiwan ka ng iyong asawa na minahal mo ng sobra? Masasaktan ka ng sobra. Paano kung minahal mo ng sobra ang iyong mga anak tapos itakwil ka ng iyong mga anak? Dumating pa yung matinding pagsubok na itakwil ka ng iyong sariling mga anak. Pero mahal na mahal mo sila ng sobra. Mahal na mahal mo sila ng labis. Dahil sa pagmamahal mo ng labis, masasaktan ka rin ng labis kapag itakwil ka ng iyong mga anak. Yung sobrang pagmamahal mo sa iyong mga anak, kapag itakwil ka ng iyong... Dahil may mga anak na tinatakwil ang kanilang mga magulang. May mga magulang na tinatakwil ng kanilang mga anak, mga minamahal. May mga anak na tinatakwil ang kanilang mga magulang. Merong mga asawa na iniiwanan yung kanilang asawa. Amen? Kaya, kapag minahal mo ng sobra, at iwanan ka nila, mga minamahal, masasaktan ka rin ng sobra. Ito po pala yung mga minamahal, rason ng ating mahal na Panginoon. Bakit? Unang-unang rason ng mahal na Panginoon, God is a jealous God. Ayaw ng mahal na Panginoon na iibig ka ng higit sa pag-ibig mo sa Kanya, sapagkat siya'y Diyos na siloso. Pero mayroon pong isa pa pong rason ang ating mahal na Panginoon kung bakit ayaw niyang umiibig tayo ng labis. Dahil kapag umibig tayo ng labis, masasaktan din tayo ng labis. Paano kung, mga minamahal, iwanan tayo ng ating mga magulang? Tapos sobrang mahal natin sila, labis natin silang iniibig. Masasaktan tayo ng sobra, masasaktan tayo ng labis kapag sila'y mawala. Halimbawa sila'y lumayo, or kaya mga minamahal, sila'y kunin ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng buhay, mga minamahal nating taglay, ito po ay pansamantala lamang, ito ay temporaryo lamang, mga minamahal. Kaya kung ito po ay mawala, masasaktan tayo dahil minahal natin sila ng sobra. Amen. Yun po ang dahilan, mga minamahal. Ang sabi rito, sabi ng Biblia, mga minamahal, I tolerate rival. Amen. I tolerate no rival, rather. I tolerate no rival. Ayaw ng mahal na Panginoon na may kaagaw. Unang-una, siloso ang mahal na Panginoon. Pangalawa, ayaw ng Diyos ng may kaagaw. Gusto niya, siya ang ating nasa top priority. Gusto niya, siya ang ating ibigin ng labis. Ibigin natin ng sobra, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, what is the reason why the Lord want us loving Him more than anything else? Ano daw po yung rason? Bakit gusto ng ating mahal na Panginoon na mahalin natin siya higit, mga minamahal, sa ano po mga bagay? Because the more we love Him, the more we pain, mga minamahal, we get. Amen? Ito pa po lang dahilan. The more na magmahal tayo, sapagkat ang mga tao ay pansamantala lamang. Hindi ito katulad ng ating mahal na Panginoon na walang pagkatapos ang ating dakilang Diyos. Kapag mahalin mo ang mahal na Panginoon, yung pag-ibig na inuukol mo sa Diyos ay tutumbasan ng mahal na Panginoon. Nangigit pa. Hindi tayo masasaktan kapag ibigin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi tayo iiwan ng Diyos. Hindi tayo tatalikuran ng mahal na Panginoon. Hindi po mawawala ang ating dakilang Diyos because He is everlasting, mga minamahal. Siya po'y Diyos magpakailan-kailan paman. Hindi siya nagbabago, mga minamahal. Hindi siya lilipas. Hindi siya mawawala. Siya'y mananatili magpakailan-kailan paman.
Kaya kung iibigin mo ang mahal na Panginoon ng labis, samantalang kagaya ng ating binanggit kanina, mga minamahal, ang pag-ibig ng labis ay hindi po yan nauukol para sa tao. Ang pag-ibig ng labis, hindi po yan nauukol sa anumang bagay na material, sa ating magulang, sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Hindi po yan nararapat para sa kanila. Ang pag-ibig ng labis ay nauukol at natatanging nauukol lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos na magmamahal tayo ng labis sa mga bagay na lilipas at mawawala dahil masasaktan tayo. Napaka-conservative ng ating mahal na Panginoon. He is very concerned regarding sa ating pong mga nararamdaman. Kung mawala ang ating asawa, mga minamahal, sapagkat darating pang panahon, sila'y mawawala. Ngunit kung iibigin mo sila ng higit, mga minamahal, sa pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, masasaktan ka ng sobra kung sila'y mawala. Ngunit mga minamahal, kung ang pag-ibig mo sa kanila ay higit ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon, sila man ay mawala, masasaktan ka pero hindi ganun kasakit, mga minamahal. Amen. Hindi ganun kasakit ang iyong mararamdaman. Dahil ang pag-ibig mo sa kanila, mga minamahal, ay hindi ganun, hindi sobra, hindi labis. Kaya ang turo ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, kapag mawala ang taong sobrang mahal mo, sobrang sakit din naman ang mararamdaman mo. Iniwan ka ng iyong asawa, tinakwil ka ng iyong mga magulang, pinagtabuyan ka ng iyong mga anak, mga minamahal. Ang sabi rito, sobrang sakit ang iyong mararamdaman. Totoo po yan, mga minamahal, dahil may kagaya ng sinabi ko sa inyo, minsan may mga cases na tinatakwil ng magulang ang kanyang mga anak, or tinatakwil ng anak ang kanyang magulang. Minsan iniiwan ng husband ang kanyang beloved wife, iniiwan ng wife yung kanyang beloved husband. Ganun din naman, mga minamahal, minsan may mga anak na pinagtatabuyan, mga minamahal, ang kanilang mga magulang. Marami na pong anak sa gawain natin under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, dahil tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, may mga kaso po, may mga pangyayari na itinatakwil ng mga anak ang kanilang mga magulang, asawa, itinatakwil ang kanilang mga husband, itinatakwil ang kanilang mga magulang dahil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang nais ng ating mahal na Panginoon, ang gusto ng Diyos ay protektahan ang ating mga damdamin. Amen. Yun po ang nais ng ating mahal na Panginoon. Ingatan tayo na hindi masaktan ng sobra. Ingatan tayo na hindi masaktan ng labis. Kaya ang gusto ng Panginoon, kung iibig tayo ng labis, ang ating dakilang Diyos ang ating ibigin ng sobra, ibigin ng labis, dahil ang Diyos sa po'y mananatili magpakailan-kailan pa man. Kaya kung magmamahal tayo ng sobra, ang mahal na Panginoon, ang ating mahalin ng sobra. Mark chapter 12, verse 30. Marcos 12, versikulo 30. At ibigin mo ang Panginoon ng mong Diyos, ng buong puso, at ng buong mong kaluluwa, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. Yun po ang utos ng ating mahal na Panginoon. Siya lamang ang ibigin natin ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, buong isip at buong kalakasan. Ibig sabihin, ang ating mahal na Panginoon lamang ang karapat dapat na ibigin natin ng labis. Siya lamang ang karapat dapat na ibigin natin, mga minamahal, ng sobra. Kaya kapag si Lord, ang ating mahal na Panginoon, ang ating mahalin ng sobra, kailanman ay hindi po tayo masasaktan. Dahil hindi tayo itatakwil ng mahal na Panginoon. Hindi tayo iiwan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo tatalikuran ng ating dakilang Diyos. Kaya kapag ibigin natin siya, nang higit sa pag-ibig natin kaninuman, hindi tayo masasaktan kailanman. Hindi tayo mabibigo, mga minamahal, kailan paman. Kaya ang sabi nito, kasi hindi ka niya iiwan. Amen? Hindi siya mawawala. Hindi siya magtataksil, mga minamahal. Hindi ka niya dadayain. Kaya kahit kailan, hindi ka masasaktan kapag ang mahal na Panginoon ang iyong mahalin ng sobra, mga minamahal. Minsan nagtatanong, paano naman yung aking mahal sa buhay? Paano naman yung aking asawa? Ilagay mo sila sa number 2, ang ating mahal na Panginoon ang number 1, ang iyong asawa number 2, ang iyong mga anak number 2, ang iyong mga magulang, ilagay mo sila sa number 2. Ang ating mahal na Panginoon number 1. Dahil kapag mawala yung number 2 sa buhay mo, masaktan ka man, hindi ganoon kasakit kasi number 2 lang sila eh. Pero kung mahalin mo ang mahal na Panginoon, kailanman ay hindi ka masasaktan. Yun ang purpose ng mahal na Panginoon. Itong talatang ito, sa totoo lamang po,
Nahirapan, matagal na panahon na pinag-isipan ko po ito mga minamahal. Napakahirap. Ang akala ko ganun lang kababaw na kaya sinabi ng mahal na Panginoon na ibigin natin siya higit kanunuman mga minamahal dahil ang mahal na Panginoon ay seloso. Ang lais pala ng ating mahal na Panginoon, kaya ang gusto ng Diyos ay ibigin natin siya higit kanunuman, concern ng mahal na Panginoon sa ating mga damdamin. Ayon ng Diyos na dumating ang panahon na tayo po mga minamahal ay masaktan ng labis. Maraming nagkukumit ng suicide dahil lang sa pag-ibig. Dahil sa sobrang pag-ibig mga minamahal, nagkukumit ng suicide. Dahil sa sobrang pag-ibig, nagpapakamatay. Dahil sa sobrang pag-ibig, nasisiraan mga minamahal ng bait. Amen. Nawawala po sa alignment ang kanilang pag-iisip. Sa sobrang pag-ibig, totoo po yan mga minamahal. Marami kang makikitang nasiraan ng ulo na nandyan sa kalsada, bit-bit ang iba't ibang uri ng basura, ilang araw nang hindi naliligo, wala na sa tamang kaisipan mga minamahal dahil sa sobrang pag-ibig nila. Kaya sila po'y nasaktan ng sobra dahil sobra-sobra ang kanilang pag-ibig. Kakaiba po tayong mga mananampalataya, mga minamahal. Dahil meron na po tayong taglay na karunungan, meron na po tayong taglay na kaalaman, mga minamahal, regarding sa ganitong mga bagay, kaya't sa ating paglilingkod, naunawaan na po nating lahat na ang pag-ibig ng labis ay hindi nauukol sa tao. Ang pag-ibig ng labis ay hindi nauukol sa ating mga mahal sa buhay, kundi ang pag-ibig ng labis, pag-ibig ng sobra ay nauukol at nararapat lamang sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang sabi ng Biblia, yung sobrang pag-ibig mga minamahal sa tao, sobrang pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay, dahilan na ang iba sa atin, ang ibang mga tao ay nagpapakamatay, ang iba ay nasisiraan ng ulo. Ang tawag po dyan mga minamahal ay ligaw na pag-ibig. Bakit po tinawag na ligaw na pag-ibig? Dahil inuna nila, ibigin ng higit ang tao kaysa pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang nangyayari, sila ay nasasaktan mga minamahal ng sobra. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kasi naunang ibigin ng tao, mga minamahal, ang kanyang kapwa kaysa sa pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya humahantong sa pagkasira. Humahantong sa hindi mabunting mga pangyayari dahil sa sobrang pag-ibig sa tao. Kagaya po yan ng ating panahon ngayon. Kapag ibigin mo ng higit ang ating mga trabaho, ang iyong trabaho, higit sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mawawalay ka sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ibigin mo ng sobra ng higit, mga minamahal ko, ang iyong source of income, ang iyong profession, mawawalay ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung iibigin mo ng higit ang ating mahal na Panginoon, ng labis higit sa lahat ng bagay, sabi ng banal na Biblia, ang mahal na Panginoon ang mag-uorganisa ng iyong buhay, mga minamahal. Ang Diyos ang magsasaayos ng iyong buhay sapagkat ang sabi ng Biblia, ibigin natin ang Panginoon higit kaninuman, mga minamahal, upang tayo po ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Minamahal, tayo po idadako na po sa pangwalo. Number 8, that is accomplishment. Accomplishment is a blessing but also can be a trials. Yung mga tagumpay natin, mga minamahal, yung mga achievement natin, ito po ay pagpapala kung iisipin lang. Pero minsan, ito po ay nagiging pagsubok dahil marami pong mga minamahal, mga Kristiyano na nawawala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon sa sobrang tagumpay na kanilang nakakamtan. Ang sabi rito, mas maraming Kristiyano ang napapahamak o maraming tao ang napapahamak, mga minamahal, sa sobrang tagumpay kaysa sa kabiguan. Totoo po yan, mga minamahal. Maraming tao at maging mananampalataya, mga minamahal, sa sobrang achievement, sapagkat ang sabi rito, mga minamahal, yung sobrang accomplishment, yung sobrang achievement natin, mga minamahal, leads us to pride. And then pride leads us to perdition. Yung sobrang mga minamahal accomplishment, sobrang achievement, nagkakaroon tayo ng pusong mapagmataas, mga minamahal, pusong mapagpaimbabaw. Kaya ang sabi ng Biblia, pride leads us to perdition. Ang kinahantungan, mga minamahal, ng sobrang pagmamataas ay kalaglagan, mga minamahal. Tayo po ay mawawala sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, too much of accomplishment, mga minamahal, sa sobrang accomplishment, sa sobrang achievement nating tinatanggap, nagkakaroon tayo ng pride. Yumayabang tayo, mga minamahal. Totoo po yan. Based in reality, sa sobrang accomplishment, sa sobrang
sa sobrang achievement, ang tao ay nagiging mayabang. Kapag ang tao, mga minamahal, ay masyado ng mayabang, ibig sabihin, masyado na siyang tiwala sa kanyang sarili. At nang dahil sa kanyang sobrang pagtitiwala sa kanyang sarili, hindi na siya marunong mag-ingat, mga minamahal. Just like Apostle Paul, si Apostol Pablo, mga minamahal, ay talagang pinahintulutan ng mahal na Panginoon, siya po'y magkaroon ng tinik sa laman. Nagkaroon po siya ng sakit sa mata, mga minamahal, sabi ng banal na Biblia, at ito'y ipinanalangin ni Apostol Pablo ng 3 beses, mga minamahal. Ngunit ang kanyang panalangin ng 3 beses para gumaling ang kanyang karamdaman sa mata, ito po'y hindi tinugon ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang layunin ng mahal na Panginoon, kung bakit po siya pinagkalooban ng physical illness, ito po'y tinatawag natin, mga minamahal ko, na tinik sa laman. Ang pinintulot ng ating mahal na Panginoon upang hindi siya maging palalo ng labis dahil si Apostol Pablo, kung ating pag-uusapan yung kanyang mga achievement, spiritual achievement, kung pag-uusapan natin yung spiritual accomplishment ni Apostol Pablo, napakarami po niyang nagawa. Marami po siyang naisulat na aklat. That is one of his achievement, one of his accomplishment, na kahit siya po ay nasa bilangguan, kahit si Apostol Pablo ay nandun sa presuhan, siya po ay nakapagsulat, mga minamahal, ng iba't ibang uri ng mga aklat. Aklat ng mga gawa, maging ang mga 1 Corinthians, 2 Corinthians, yan po yung sulat ni Apostol Pablo. Aklat ng Galacia, aklat ng Epeso, aklat ng Pilipos, mga minamahal. Maging aklat ng Hebreo ay sulat po, mga minamahal, ni Apostol Pablo. Mga minamahal, ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga patay nabubuhay, yung mga alipin ng diablong, mga minamahal, ay napapalaya po sila. Maging sakit na kitong ay pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Kung achievement, accomplishment ang pag-uusapan, talagang punong-puno ng accomplishment, punong-puno ng achievement, mga minamahal, si Apostol Pablo. Ang ginawa ng mahal na Panginoon upang hindi po maging palalo ng labis, upang hindi po maging mayabang, mga minamahal, maging mapagmataas si Apostol Pablo, pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng tinik sa laman, sa magitan ng karamdaman sa mata. At ang sabi ng Biblia, 3 beses po siyang nanalangin, mga minamahal. Mabuti na lang si Apostol Pablo ay spiritual. Siyempre, mga minamahal, dahil kung hindi siya spiritual, maaring magdamdam siya sa mahal na Panginoon. Maaring mag-question siya sa mahal na Panginoon. Maaring mag-complain siya sa ating mahal na Panginoon dahil napakaraming, mga minamahal, pinatungan ng kanyang kamay. Gumagaling sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging si Eunico, mga minamahal, nahulog mula sa bintana at ito'y binaban ni Apostol. Imagine, 3 palapag, nahulog yung binatang si Eunico, mga minamahal, o Eutico rather. At alam po ninyo, mga minamahal, ito'y binaban ni Apostol Pablo, pinatungan ng kanyang kamay, pinanalangin si Eutico, mga minamahal ko, ay muling nabuhay. Si Apostol Pablo, nakagat ang kanyang kamay, mga minamahal, ng isang venomous snake. Mga minamahal, ito'y tinatawag nilang rattlesnake, mga minamahal. Within 5 minutes, pwede kang mamatay. Siya po'y namumulot ng panggatong at alam ninyo, nung kanyang isiga, mga minamahal, ilagay sa apoy, yung panggatong lumabas, yung mga minamahal, ahas na yun at kinagat ang kanyang kamay at ang akala ng maraming mga barbaro, mga minamahal, ay mamamatay si Apostol Pablo. Ngunit si Apostol Pablo ay iningatan, proteksyonan. That is one of his accomplishment, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, nung siya na po ay humiling na pagalingin ng kanyang sakit, mga minamahal, hindi po ito pinagkaloob ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, my grace is sufficient for thee. Sapat na ang aking pagpapala. Ang layunin lang ng mahal na Panginoon upang hindi maging palalo. Nagkaroon siya ng karamdaman, sakit, mga minamahal. Ang layunin ng Panginoon upang pigilan, mga minamahal, yung kanyang pagiging mapagmataas, upang pigilan ang kanyang pagiging palalo. Kaya sometimes, mga minamalang karamdaman na dumadapo sa ating mga katawan, palaging may purpose ang mahal na Panginoon. Palaging may dahilan ang ating mahal na Panginoon. Minsan ang karamdaman, pinapahintulutan niya ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo disiplinahin, upang tayo turuan, upang tayo po'y palalahanan. Pero minsan naman, ang karamdaman, katulad ng karamdamang dumapo sa katawan, yung physical illness na Apostol Pablo, ito'y pinahintulutan ng mahal na Panginoon para, mga minamahal, hindi siya maging palalo ng labis. Yung kay Job naman, pinagkalooban ng karamdaman, pinahintulutan ng mahal na Panginoon na magkaroon ng karamdaman, sakit, mga minamahal, sa balat. Si Job, mga minamahal, ang layunin naman ng mahal na Panginoon upang subukin ang kanyang pananampalataya.
Kaya minsan, mga minamahal, too much of accomplishment para hindi po maging palalo, hindi po magkaroon ng pride kagaya ng ating binasa kanina. Pride leads us, mga minamahal, to perdition. Amen? Yung too much of accomplishment, too much of achievement, it leads to pride, and pride leads to perdition, mga minamahal. Upang hindi po, mga minamahal, mahulog sa pagkakasala, hindi po mahulog sa perdition, mga minamahal, pagkawasak, si Apostol Pablo, linagyan ng mahal na Panginoon ng tinik sa laman. Amen. Physical illness, sakit sa mata, upang hindi po siya maging palalo ng labis. Kaya ang sabi rito, mga minamahal, sa sobrang accomplishment, ang tao ay yumayabang. At sa sobrang kayabangan, ang tao ay natututong magtiwala sa kanyang. Siyempre, ang taong mayabang, mga minamahal, tiwala siya sa kanyang sarili. Bakit siya nagkaroon ng tiwala sa kanyang sarili? That is because of his accomplishment. That is because of his achievement. Masyado nang mayabang ang tao dahil naging mga minamahal, professional siya. Nagkaroon siya ng maraming mga bagay. Natamo niya ang maraming mga blessing na sana through his accomplishment, achievement niya. Pero ang sabi ng banal na Biblia, sa sobrang kayabangan ng tao, mga minamahal, nagkakaroon siya ng sobrang tiwala sa kanyang sarili. At dahil sobrang tiwala na siya sa kanyang sarili, hindi na siya natututong mag-ingat, mga minamahal. At dahil hindi na siya marunong mag-ingat, sometimes na-disalign, mga minamahal, nadadaya na siya ng kaaway. Kagaya po ng banal na Biblia, ang sabi rito, mga minamahal, sa sobrang accomplishment, you became reckless in every decision that you made. Amen? Because of too much of confidence, mga minamahal, nagiging reckless ka. Hindi ka na marunong mag-ingat. Sa sobrang kayabangan na nasa iyong puso, dahil marami ka naabot, marami ka ng accomplishment, dahil marami ka ng achievement, dahil sikat ka na, kilala ka na, mga minamahal, hindi ka na natututong mag-ingat, nagiging reckless ka na sa iyong mga desisyon. Sa lahat ng sinasabi mo, mga minamahal, nagiging reckless ka na. Kahit sa mga desisyon na iyong ginagawa, nagiging reckless ka na. That is because of too much of confident, mga minamahal. Sobrang yumayabang ka na. Kaya marami ka ng, mga minamahal, mga desisyon na hindi nagagawang tama. Dahil ikaw ay nagiging reckless na. Ang sabi rito, yung mental success, material success, even the physical success, kahit po yung spiritual success. Marami pong mga ngaral na nagsimula ng maayos, nagsimula ng tama, pero dahil sa kanilang accomplishment, dahil sa kanilang success, achievement nila, mga minamahal, in the end, sila po ay nafe-failure. Dahil ang kanilang puso ay napupuno ng pride, napupuno ng pagmamayabang. Hindi sabi ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay hindi po nalulugod sa mga taong matataas. Kanyang pinagpapala, mga minamahal, yung mga taong mapagpakumbaba. Ngunit ang mahal na Panginoon ay napupuot sa mga taong mapagmataas. Kaya hindi binibless ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan po natin ang banal na Biblia. Si King Nabucodonosor, mga minamahal, isang hari ng Babylonia. At talagang kung accomplishment, achievement, mga minamahal, sa kanyang kingdom, si King Nabucodonosor ay talagang, mga minamahal, naging matagumpay. Ang malaking problema lang, hindi niya nauunawaan ang lahat ng tagumpay. Sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagbibigay tibay sa isang kaharian. Ang Diyos ang nagpapatatag sa kaharian. Kung ang isang kaharian ay matatag, sino ang nagpapatatag ng kaharian? Walang iba kundi ang mahal na Panginoon. Kung isang kaharian ay matibay, mga minamahal, sino ang nagbibigay tibay sa isang kaharian? Walang iba, hindi po ang tao, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung isang kaharian ay tumatamasa ng kasaganahan, sino po ang nagbibigay ng kasaganahan sa isang kaharian? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya hindi pwedeng magmalaki. Hari ka man, ano man ang iyong posisyon, ikaw ay gobernador, ikaw ay presidente, ikaw ay mayor, ikaw ay congressman, mga minamahal, ano man ang iyong posisyon, hindi ka naluklok sa posisyon na yan dahil sa iyong sariling kapasidad at kapamaraanan. Diyos ang naglagay sa iyo sa posisyon. At hindi ka pwedeng magmalaki, hindi ka pwedeng magmayabang, hindi ka pwedeng maging palalo, maging mapagmataas. Sapagkat sabi ng Biblia, ang sino mang nagmamayabang, ang sino mang nagmamataas sa kanilang sarili, mga minamahal, ay ibabagsak, ibababa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Si King Nabucodonosor ay isang hari ng Babylonia.
Ang hari ng Babylonia at the time ay isang pinaka matibay, matatag, mga minamahal, prosperous na bansa sa kapanahunan ni King Nabucodonosor. Bakit po, mga minamahal, blinis siya ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi ng Biblia from the book of Daniel, chapter 4, verse 28 at up to verse 34. Isa-isahin po natin pagbasa at samahan po ninyo kung pakinggan ang talatang ito. Sa verse 28, ang sabi ng Biblia, lahat ng ito'y sumapit sa haring Nabucodonosor. 29, sa katapusan ng 12 buwan, ay lumalakad siya sa palasyo, mga minamahal, ng hari sa Babylonia. Ang hari ay nagsalita at nagsabi, hindi ba ito ang dakilang Babylonia na aking itinayo, mga minamahal, na pinakatahanang hari sa magitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa kaluwalhatian ng aking kamahalan. So makita mo, mga minamahal, punto por punto in verse 30, kiniklaim niya in his own na kaya po, mga minamahal, naging matibay, naging matatag, pinagpala, mga minamahal ko, ang bansa ng Babylonia. Ito'y dahil sa kanyang sariling lakas. Ang sabi niya, mga minamahal, itineo ang pinakatahanang hari sa magitan ng lakas ng aking kapangyarihan at sa kaluwalhatian ng aking kamahalan. Kliniklaim niya, mga minamahal, hindi po niya ito, mga minamahal, ibinibigay ang kapurihan at kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat sana, mga minamahal, anuman ang ating pag-aari, palagi po nating uunawain, mga minamahal, ng lahat ng ito ay habag ng Diyos. Lahat ng ito ay pagpapala na galing sa Panginoon. Lahat ng ito ay biyaya na galing sa Diyos. Si King Nabucodonosor, kiniklaim niya, mga minamahal, yung prosperity ng bansa ng Babylonia. Ito'y likha ng kanyang kalakasan. Ito'y likha ng kanyang kapangyarihan. Ito'y likha ng kanyang kaluwalhatian. Naging matibay at matatag ang bansa ng Babylonia. Kiniklaim ni King Nabucodonosor na ito'y dahil sa kanyang mga gawa. Verse 31. Ano pong sabi ng Biblia? Samantalang, ang salita ay nasa bibig pa niya. Ibig sabihin, hindi pa po siya tapos magsalita, dumating na yung sumpa ng mahal na Panginoon sa kanya. Samantalang ang salita ay nasa bibig pa niya, o bibig pa ng hari, ay may isang tinig na nanggaling sa langit at nagsabi, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinalita ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. Dahil po sa kanyang sinabi, mga minamahal, O Haring Nabucodonosor, sa iyo'y sinasalita, ang kaharian ay mahihiwalay sa iyo. In verse 32. At ikaw ay palalayasin ng mga tao at ang iyong tahanan ay mapapas sa mga hayop sa parang. Ikaw ay pakainin ng damo gaya ng mga baka. At makapitong mangyayari sa iyo hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno ng kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kaninumang kanyang ibigin. So sabi ng Biblia, mga minamahal, ang kaharian ng mga tao, ito'y galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng talatang ito, hanggang sa iyong maalaman na ang kataas-taasan ay nagpupuno sa kaharian ng mga tao at ibinibigay sa kaninuman, mga minamahal, na kanyang iibigin. So ang mahal na Panginoon ang nag-a-appoint. Kung ang isang kaharian, mga minamahal, ay establisado, kung isang kaharian ay pinagpala, Diyos, mga minamahal, ang nagbibigay sa kanila ng katatagan. Diyos ang nagbibigay tibay sa kanilang kaharian. 7 taon, sabi ng Biblia, makapitong mangyayari sa iyo. Kaya si King Nabucodonosor, nawala sa kanyang sariling katinoan, mga minamahal. Kaya napakahirap, sobra kang yabang. Isang bagay lang ang pwedeng gawin ng Panginoon. Kapag kunin ng Diyos ang iyong katinoan, mga minamahal, wala kang magagawa. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, palalayasin ka ng mga tao. Right after na siya po ay nagsalita ng kahambugan. Right after na siya po ay nagsalita ng kayabangan. Right after na siya po ay nagmapuri. Right after na inangkin niya, mga minamahal ko, yung prosperity na nangyari sa kaharian ng Babylonia. Sabi ng Biblia, hindi pa siya tapos magsalita, ay dumating na sa kanya ang sumpa ng mahal na Panginoon. Verse 34 or 33, sabi ng Biblia, ng oras ding yaon, ay natupad ang mga bagay kay Nabucodonosor. At siya'y pinalaya sa mga tao. Siya'y kumain ng damo na gaya ng mga baka. At ang kanyang katawan ay nabasa ng mga hamog ng langit hanggang sa ang kanyang buhok
ay lumagong parang balahibo ng agila at ang kanyang mga kuko ay parang kuko ng ibon, mga minamahal. Tingnan mo ang nangyari sa kanya. Ito'y matinding kaparusahan, mga minamahal. Wala pong pagbabago. Lahat ng nagmamayabang, lahat ng nagmapumampuri, lahat ng nagiging palalo ng labis sa kanilang mga sarili because of achievement, because of accomplishment na kanilang natatamo, ito'y mga minamahal hahantong sa pagkawasak. Ito po yung nangyari kay King Nabucodonosor. Gusto ng Diyos turuan siya ng leksyon. Gusto ng mahal na Panginoon turuan siya ng aral. Dahil inaangkin niya ang bagay na hindi naman kanya. Ginagrab niya ang credit, mga minamahal. Kagaya po ng ating napag-aralan ng isang araw, yung mga magsasaka, ginagrab nila, mga minamahal, yung credit. Kapag good harvest, mabuti ang harvest, ang ginagawa ng mga farmer, ginagrab nila ang credit dahil sila po yung nakapag-seminar. Sinasabi nila, kaya nagkaroon ako ng good harvest dahil ako'y nag-seminar, dahil magandang abono na aking ilinagay, magandang insecticide na aking ilinagay, mga minamahal, hindi po nila nauunawang ng lubusan na kahit napakaganda ng abono nating ilagay, kahit napakaganda ng fertilizer nating ilagay, insecticide nating ilagay, kahit ilang beses kapag mag-seminar, mga minamahal, kapag hindi pa sikatin ng mahal na Panginoon ng araw, ang iyong tanim, mga minamahal, ay hindi lalago. Sapagkat sabi ng Biblia, ang Diyos ang nagpapatubo ng anumang uri ng tanim. Kapag hindi pa sikatin ang araw ng mahal na Panginoon, kahit napakagandang abono at fertilizer pa ang iyong ilagay, hindi ka mag-harvest ng good harvest. Kaya ka nag-harvest ng good harvest, mga minamahal, dahil po yan biyaya at pagpapala na galing sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Ano pong nangyari? Naganap, natupad, mga minamahal, kay King Nabucodonosor, mga minamahal, ang parusa ng mahal. Dahil ito po'y parusa, may nakabinbin, may nakalaan na parusa sa sinumang nagmamayabang sa kanilang sarili. So, ibig sabihin, ano man po ang ating naabot, ano man po ang ating accomplishment sa buhay, ano man po yung ating achievement, mga minamahal, sa buhay, ano man ang ating naabot, mga minamahal, o ano man ang ating katayuan ngayon, wala kang karapatan, kapatid, na magmapuri. Wala kang karapatan na magmayabang sa iyong sarili. Dahil ano man ang nasa iyo, ito'y biyaya na galing sa ating mahal na Panginoon. Dapat ang Kristiyano o sino mang tao ay maging katulad ng palay na habang hitik na hitik, mga minamahal, ang laman ng bunga, mga minamahal, sa kanyang mga bunga, ito po yumuyuko sa lupa, mga minamahal, dahil sa sobrang hitik ang kanyang bunga. Ang kanyang mga bunga ay punong-puno ng laman. Dahil sa sobrang bigat, yumuyuko po ito sa lupa. Dapat maging hatukan, kalintulad lang din ito ng tao na kahit anong achievement, anong accomplishment ang iyong naabot, nararapat, mga minamahal, na marunong pa rin tayong magpakumbaba. Pero sa realidad ng buhay, mga minamahal, makita po natin na napakaraming mga tao na kapag nasa posisyon na, mga minamahal, noon ang bait-bait, marunong makisama. Pero pag nasa posisyon na, nasa katungkulan na, mga minamahal, mataas na ang katayuan, mayaman na, talagang makita mo, mga minamahal, napakalaking impluensya ng pera para baguhin ang isip at puso ng tao. Sabi ng Biblia, siya'y kumain na ng damo dahil kinuha ng mahal na Panginoon. Siyempre, ang ibig sabihin ng talatang ito, kinuha yung katinuan, mga minamahal, ni Haring Nabucodonosor. Ganun lang kadali, mga minamahal. Siya'y hari, kilalang hari, mga minamahal, great king of Babylon, sabi ng Bible. Pero dahil sa kanyang pagmamapuri sa kanyang sarili, dahil sa kanyang pagiging, mga minamahal, pagiging palalo ng labis, dumating sa kanyang sumpa ng mahal na Panginoon. Dumating sa kanya ang salot ng mahal na Panginoon. Dumating sa kanyang paalala ng ating dakilang Diyos upang kanyang maalaman na ang kapurihan, kaluwalhatian, ang pagsamba, ang pagdadakila ay nauuko lamang sa ating buhay na Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kinuha ng Panginoon ang katinuan ni King Nabucodonosor. Siya'y pinalayas. Bakit siya pinalayas? Dahil wala na siyang katinuan. Siya'y pinalayas dahil wala na siyang silbi. Siyempre, mga minamahal, kinuha ng Panginoon ang kanyang katinuan. Wala na siyang pakinabang. Wala na siyang silbi. Kaya siya'y pinalayas, sabi ni Biblia, pinalayas siya ng mga tao. Anong ginawa niya? Kumain siya ng damo katulad ng pagkain ng baka. Ang kanyang katawan ay nabasa ng mga hamog sa langit. Panahon ng tag-ulan, siya po'y nababasa. Panahon ng taghamog, siya po'y nababasa.
Sa gitna ng init, siya po'y nainitan hanggang ang kanyang buhok ay lumagong, mga minamahal, parang balahibo ng agila. At ang kanyang mga kuko ay humaba na parang kuko ng mga ibon. 34. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor, itong time na ito, namulat na yung kanyang isip, mga minamahal. Naunawaan na niya na ang kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon. Naunawaan niya na ang pagiging palalo ng labis, yung pagmamayabang at pagmamataas ay hindi po kalugod-lugod sa mahal na Panginoon. At sa katapusan ng mga kaarawan, akong si Nabucodonosor ay nagtaas ng aking mga mata sa langit at aking naunawaang manumbalik at ang aking unawa, mga minamahal, ay nanumbalik sa akin. Kaya totoo po yung sinabi natin kanina na kinuha ng Panginoon ang kanyang pangunawa. Kinuha ng Panginoon ang kanyang katinuan. Kaya ang sabi rito, at ang aking unawa ay nanumbalik sa akin, at aking pinuri ang kataas-taasan. At aking pinuri, pinarangalan ko siya, mga minamahal, na nabubuhay magpakailanman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggang. Mga minamahal, kapangyarihan at ang kanyang kaharian ay sa salit-saling mga lahi. So makita mo, mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, happy ending pa rin. Dahil in this very moment, mga minamahal, makita mo, na-realize, naunawaan ni King Nabucodonosor, inyang naalaman, mga minamahal, ng Diyos lang ang karapat dapat tumanggap ng kapurihan. Pinarangalan niya ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Linuwalhati niya ang ating dakilang Diyos, ay isang Diyos na nabubuhay magpakailan paman, sapagkat ang kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang kaharian ay sa lahat ng mga salit-saling mga lahi. Amen? Naunawaan ni King Nabucodonosor na hindi siya pwedeng magmapuri, hindi siya pwedeng magmayabang, mga minamahal. Ang sabi rito, because of accomplishment, mga minamahal, men put their trust in their own rather than they put their trust in God. That is because of too much accomplishment, too much of achievement, mga minamahal. Kaya itong accomplishment, itong achievement, blessing na sana, pagpapala na sana, mga minamahal, pero naging pagsubok pa. Maraming nawawala, maraming tumatalikod, maraming lumalayo sa mahal na Panginoon dahil po, mga minamahal, sa sobrang tagumpay. Sila po ay nagiging palalo't mayabang, mga minamahal. Nakakalimot na anuman ang posisyon na kanilang kinalalagyan, ito'y biyaya lang na galing sa mahal na Panginoon na hindi po na dapat nilang abusuhin. Kaya ang sabi rito, yung sobrang accomplishment, man put their trust in their own. Ilinalagay na nila yung tiwala nila dahil akala nila ubod na sila ng galing, diskarte na sila, alam na nila ang maraming mga bagay, kahit nagmamapuri, mga minamahal. Instead na dapat sana ilagay nila ang kanilang tiwala sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, accomplishment can make a man proud, can make a man arrogant and careless. Dahil po sa sobrang accomplishment, ang tao ay nagiging mayabang, ang tao ay nagiging arrogante, at ang tao ay nagiging careless, hindi na natututong mag-ingat. Kung pakiramdam mo, mga minamahal, ay ang galing-galing mo na, kung ang pakiramdam mo ay wala nang hihigit sa'yo, kung ang pakiramdam mo ay wala nang tatalo sa'yo, mga minamahal, yung pakiramdam na yan ay talagang mapanganib. Mga minamahal, ang puso mo ay nagpapaimbabaw na. Kung pakiramdam mo na mas magaling ka sa iba, mga minamahal, nakakatakot yung pakiramdam na yan. Kung ang pakiramdam mo, mga minamahal, ay mga minamahal, napakagaling mo na, napakarunong mo na, walang higit sa'yo, walang tatalo sa'yo, yung pakiramdam na yan, minamahal, ay totoong mapanganib. Kaya ingatan po natin ang ating mga sarili. 1 Corinthians chapter 10 verse 12, last verse. Ano pong sabi ng Biblia? Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo. Amen? Kung iniisip mo ay matalino ka na, magaling ka na, walang higit sa'yo, walang makakatinag sa'yo, walang makakatibag sa'yo, mga minamahal. Sabi ng banal na Biblia, wherefore let him think it that he standeth, take heed lest he fall. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka siya ay mabuwal. Totoo po yan, mga minamahal. Hindi po natin hawak ang panahon. May mga taong sobrang yayabang, pero kinabukasan, mga minamahal, humahantong sa pagkawasak, sapagkat hindi po natin saklaw ang oras.
hindi po natin saklaw ang panahon. Ang sabi rito, mga minamahal, look everything from both sides. Amen. Look everything from both sides. Dahil hindi po lahat ng pagpapala ay pagpapala. Minsan, ang pagpapala, mga minamahal, ay nagiging pagsubok. Trials can be a blessing and blessing also can be a trials. Ito pong ating diniscuss, mga minamahal. Naway nakatulong po sa inyo ang mga aral nating pinag-aralan, mga minamahal, na kailangan tingnan po natin ang magkabilang dulo. Blessing can be a trials and trials can be a blessing. Dapat maunawaan po natin yun. Kung sapagkat ang layon ng kaaway ay sirain po tayo, mga minamahal. Ang nais ng kaaway ay ibagsak ang ating pananampalataya. Kaya kung hindi na tayo masisira sa kabiguan, ang gagawin ng kaaway ay sisirain niya tayo sa tagumpay. Kung hindi niya tayo masisira, mga minamahal ko, sa kapangitan, doon niya tayo sisirain sa kagandahan. Kung hindi niya tayo masisira sa pagiging mapagpakumbaba, doon niya tayo sisirain sa pagiging mapagmataas. Kaya ang Kristiyano ay maging aware po tayo, mga minamahal, sa mga pagpapalang dumarating sa atin. Dahil hindi po natin alam na baka ang pagpapalang yan na nasa iyo ay maging, mga minamahal, sumpa, maging daan pa po yan na ikaw ay mahulog sa pagkakasala. Okay na sana ang mga pagpapalang yan. Kalusugan, yan ay pagpapala. Mga minamahal, ang pagiging kabataan o mga minamahal, stage ng pagiging youth, yan po ay pagpapala. Yung mga achievement natin, yan po ay pagpapala, mga minamahal. Maging yung ating sobrang pag-ibig sa ating mga mahal sa buhay, yan sana ay pagpapala. Pero dapat ay mag-ingat ang Kristiyano dahil baka yan ang kasangkapanin ng dyablo upang tayo po, mga minamahal, ay mahulog sa mga kamay ng ating mahal na Panginoon. Sa mga oras nito, ay tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon para sa lahat ng ating minamahal na mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin na ngayon lamang po, mga minamahal na katunghayan ng ating banal na programa. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ipikit po ninyo ang inyong mga matay, taas ang inyong mga kamay. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Kahabagan mo ako, mahal na Panginoon. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Tayo po'y manalangin, mga minamahal, para sa ating minamahal na mga kababayan. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, Panginoong Jesus, kami po'y dumadalangin para sa aming minamahal na mga kababayan. Hallelujah, buong Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga naaabot, mahal na Panginoon, ng programang ito. Hipuin mo ang kanilang mga puso, mahal na Panginoon, na sila'y maglingkod sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At aming dalangin ay sulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambayan. Sa pangalan ni Jesus, bless them, O Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una, minamahal ko yung pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Sa magitan po ng ating pakinig, ay magkaroon po tayo ng pananampalataya na galing sa mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay ang pagsisisi, godly repentance. Yung godly repentance, ito po ay pagsisisi na galing sa ating mga puso. Meron pong mga nagsisisi na galing lamang po sa kanilang mga labi, katulad po ng mga minamahal, napakaraming mga tao. So hindi po yung kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ang nais ng mahal na Panginoon, kung tayo po ay lalapit sa pagsisisi, kailangan buong puso nating ilagak ang ating mga minamahal, puso at isip sa ating dakilang Diyos. Ang pangatlo, mga minamahal, ay bautismo sa tubig sa ating mahal na Panginoon. Noong ating mahal na Panginoon nag-edad ng 30 years old, siya po ay pumunta kay John the Baptist at siya po ay tumanggap ng bautismo sa tubig doon po sa dako ng ilog ng Jordan. Ganon din po, ito po ay isa sa mga requirements ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay makasumpong ng katiyakan sa buhay na walang hanggang. Ang pangatlo ay bautismo sa magitan ng Espiritu Santo. Kapag makita ng Panginoon ang iyong katapatan, ang iyong mabuting hangaran at motibo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ikaw ay babautismuhan ng ating mahal na Panginoon sa magitan ng Espiritu Santo. Ito po hindi kayang gawin ng tao. Walang pastor na may karapatan na tayo bautismuhan sa Espiritu Santo, sapagkat ang bautismo sa Espiritu Santo, ito'y Diyos lamang ang makakagawa. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa oras nito, tayo po'y manalangin para po sa ating mga personal na mga pangailangan, regarding po sa ating mga supplication,
sa ating po mga personal na mga kahilingan, prayer request, spoken request natin sa ating mahal na Panginoon. Ilapit po natin ito sa ating dakilang Diyos, sapagkat anumang desire inaasam ng ating mga puso ay kayang ipagkaloob ng Panginoon, sapagkat sa Diyos walang mahirap, sa Diyos mga minamahal ay posible ang lahat ng bagay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, batid mo ang aming mga pangailangan. Hindi pa po binubuka, binabanggit ng aming labi. Ay alam mo na, mahal na Panginoon, ang aming mga pangailangan. Ito may material, ito may financial, spiritual naming pangailangan. Ipagkaloob mo isa-isa, mahal na Panginoon, aming mga kahilingan sa tamang panahon na iyong kalooban, mahal na grant our prayers, O Lord, according to Thy will. Ipagkaloob mo ang lahat ng ito sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah! Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo pwede dumako sa ating mas hiling. Minamahal, kung kayo pa may mga problema, idalangin po natin ang kalutasan. Meron kayong karamdaman, idalangin po natin ang kagalingan. Sa mga minamahal, live webcast po natin, nando po kayo sa inyong mga sariling tahanan. Inyo pong ilagay ang inyong mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at ang kabilang kamay ipatok po sa inyong ulo. Samahan po ninyo kaming manalangin, mga minamahal. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, karamdaman natin ay gagaling sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sinong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang namin kaligtas. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, kami umaasa at nagtitiwala. Ikaw ay buhay at makapangyarihang Diyos, naming pinupuri at aming sinasamba. Sa oras na ito, sa punong panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, iunat mo po, mahal na Panginoon, ang iyong mga kamay. Ito'y ipatong mo, mahal na Panginoon, sa bawat ulo ng bawat isa sa amin. Anumang karamdaman naming taglay, ikaw ang magpagaling, mahal na Panginoon. Problema naming taglay, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sickness be healed, problem be solved, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang urang karamdaman sa pangalan ni Jesus, mga panginginat, panlupaypay, anumang panlalamig, cast out right now. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan, minamahal. At para po sa ating karagdagang mga announcement regarding po sa ating upcoming 2 days upcoming crusade.